dakuin na ho natin mga kababayan, no? Yung Philippine Arena. Sinasabi nila, Mark Ramos, fake news ka. Oh, sinasabi nila, fake news ka kasi punong-puno ang Philippine Arena. Di naman daw na puno. Tingnan nyo ho, mga kababayan. Oh. Ayan, oh. Ayan yung Philippine Arena. Oh, di ba? May mga blanco. Pag sinabi mong puno, kahit isang pirasong upuan dyan, eh, walang blanco. Meron pa din kahit papaano. Pero hindi po natin itatanggi na napakadami pong pumunta. Ang puno po nitong Philippine Arena, mga kababayan, 50,000. Okay? Pag-usapan natin yan. 50,000. At tapos, Mark Ramos, fake news ka. Bakit daw ho? Kasi daw po, sinabi daw natin doon sa kanyang, sinabi daw po natin sa title nitong vlog na to, ang mga dumalo daw po ay nag-uwian. No, gusto nyo? Diyan matulog yung mga dumalo? Natural ho, mag-uuwian yan pagkatapos ng show. Kayo mga DDS, kung ano-ano iniisip ninyo eh. Di ba mga kababayan? Nakita nyo, napuno po ba? Hindi naman. May mga bakanting upuan. Yung sinabi natin na nag-uwian po, mga bossing, natural, mag-uuwian o yan, tapos na. Okay, ganito. Sabihin na natin, puno yung Philippine Arena. Ilan yan? 50,000. Matagal nyo na yata yung plano eh. Di ba? Yung mga ibang Tagalugar pumunta na dyan. Nagsama-sama ang INC at KOJC, ang attendees only, sabi ni Gigi Yam. Sabihin natin 50,000 ho, mga kababayan, ang umattend doon sa kanilang meeting de avance. Panalo na yun si Marcoleta? Panalo na po yun? Ilan po ang populasyon ng Pilipinas, mga kababayan? Kulang 120 million po, mga bossing. Kung sabihin natin, iboto lahat ng umattend dyan, si Marcoleta, 50,000. Yun na yun? Kulang na kulang ho yun. Bago ka ho makaposisyon sa numero 12, mga kababayan, ito ho nung mga nakaraang eleksyon, bago ka makaposisyon sa number 12, ang nakikita ko parang kailangan umabot ng 15,000 milyones yung iyong maging boto. Di po ba? 17 million votes ang kailangan ng senador para manalo, sabi ni Sir Eseng Mariano. Yung 50,000 ho, hindi ho makakapanalo ng senador yun. Mga kababayan, kulang na kulang ho yun. Ano? Kulang na kulang po yun. Ako ho naniniwala na miski po, no, sa mga DDS, meron pong hindi boboto kay Marcoleta dyan. Dahil po doon sa mga binitawan niyang salita na there is no such as West Philippine Sea. Mga bossing. Meron pa din po, naniniwala ako, na naniniwala sa mga DDS na atin po ang West Philippine Sea, mga kababayan. At isa din po na pinapaniwalaan ko, mga bossing, no? Nandoon sa dulo si Marcoleta. hanggang ngayon po, mga bossing, no? Imposible yung manalo. Isa pa po, no, na nabutas kay Marcoleta, yung pagtatanggol sa vice-presidente. Biruin mo, ipinagtanggol niya ang vice-presidente sa pamamagitan ho nung kanyang ipinaglalaban. Na kapag ang vice-presidente at ang presidente na daw po ang humingi ng budget, hindi na dapat dumadaan sa mga tanong-tanong. Sundin na lang daw po yung tradisyonal na kaugalian. Sa panahon natin ngayon, mga kababayan, ang dami pong pondong nawawala na hindi maipaliwanag. Sa tingin nyo po, dapat sundin pa natin yung sinasabi ni Marcoleta?
na sundin yung nakaugalian, wala ng tanong-tanong, ay hindi na ho. Dapat ho sa panahon ngayon, talagang kailangan kahit presidente pa yan, usisain, alamin lahat, ultimo 5 kung saan dadalhin yung pondo. Which is sa katauhan po, no, ni ES Secretary Bersamin, mga kababayan, siya po ang nagpaliwanag para po sa presidente. Si Inday Sara Duterte ipinaliwanag ba? Hindi. Doon nagsalita si Marcoleta, mga bossing, na dapat daw po wala ng tanong-tanong sa Vice Presidente. Kauna-unahan, 2 bilyon ang hinihingi ng Vice Presidente bilang kanyang pondo. Sa lahat po ng Vice Presidente, siya yung may pinakamalaki. Yung iba, 770 million lang. Siya, 2 milyones. Binigyan naman po ng pagkakataon para ipaliwanag bakit 2 milyones ang 2 billion, letter B ho, hindi milyon. Binigyan ho ng pagkakataon ipaliwanag kung bakit 2 billion yung hinihingi. Ano sabi ni Inday Sara Duterte? Binigay ko na sa inyo yung papel. Kahit sino magtanong, wala na ako sasagutin. O di po ba? Sabi ko, bakit kaya ayaw paliwanag ni Vice Presidente? Total naman, sila ang gumawa, no? Ang nagtala kung bakit 2 bilyon yung hinihingi. Di dapat na ipapaliwanag. Ang naisip ko na lang ho, mga bossing, dahil ho yung hearing na yon o yung kaganapan sa Senado ay nakapubliko po. Naririnig nating lahat, mga kababayan. Siguro ayaw marinig ni Inday Sara Duterte yung kanyang mga dahilan, no? Bakit 100 million para doon sa advisor ni Inday Sara Duterte? Biruin nyo. Ilang porsyento ho yung yung 100 million 5% nung 2 billion agad-agad. Punta lang ho sa mga advisor. Yung iba ho, mga kababayan, meron ng mga proyekto, yung mga DSWD, kinopya lang nila. Di po ba? Sabi ni Ina Neto, wala raw West Philippine Sea, paalala natin kay Marcoleta sa araw ng eleksyon. Kaya ito, yung 50,000 na ipinagmamalaki po nung mga kaibigan ni Marcoleta, ulitin ko lang po, hindi po makakapagpanalo ang 50,000. No? Kulang na kulang po yan. Uulitin ko ho, mga kababayan, kaya ko po inilagay diyan sa title nitong vlog na ito. Mga umattend, di ba? Ano nakasulat diyan? Mga dumalo, nag-uwian. Bakit po sa atin sinulat yan? Doon na matutulog yung mga dumalo? Syempre, mag-uuwian ho yan. Di ba? Pagkatapos, mapipik ko na naman yung mga DDS. No? Mark, bakit mo sinasabing yung mga pumunta nag-uwian? Ano gagawin nyo? Diyan matutulog? Sa Philippine Arena? Syempre, tapos na yung programa. Uwian na. Di po ba? Ano pa yung title nating isa? Philippine Arena, hindi na puno. Talaga naman. Tingnan nyo nga, may bakante. Ibig sabihin, hindi puno. Mga bossing Chief Amo, sir. Di ba? Mga boss, Chief Amo, sir. No, isang sulit nga muna dyan bago tayo magtapos. Sulit!